So, here's the part 2, continuation ng story kung paano dahan-dahang nabubuo ang mga misteryosong piraso na ating cosmic puzzle. Gaya ng ibinahagi ko sa part 1, habang nagaganap ang tahimik at malupit na trahedya kay Machito ko sa Sariaya noong May 19. Ang aking sariling chart naman, kahit nasa malayo kami, ay nakaramdam ng isang nakakapanghilakbot na saksak mula sa langit. Literal talaga na saksak sa puso ko mula sa langit. Na-mention ko na nasa malayo kami kasi that time, ang mga baby lang ang nasa Hanagdong and then kami naman ay nasa Kurba. Kung titingnan ninyo ang wheel ng chart ko kung nasaan ang nakasulat na 7th house, makikita niyo sa inner wheel ang aking natal sun sa 9 degrees ng Scorpio at sa tabi mismo nito on the 6th house na aking daily routine at mga baby angel pups, nakaubo ang aking natal Uranus sa 24 degrees ng Scorpio. Ngayon, tumingin kayo ng diretso sa tapat nito. On the 12th house at 1st house sa outer wheel, nando ng mga nagbabagong transit Uranus sa 1 degree ng Taurus at transit Mars sa 0 degree ng Taurus. Dahil magkatapat ang mga planetang ito, ang transit Uranus at Mars mula sa labas ay gumawa ng isang napakabigat na direct opposition or direct na banggaan laban sa aking sariling natal sun at natal Uranus. Sa astrology kasi, kapag ang planetang Uranus na kumakatawan sa biglaang kidlat, shockwaves at fake accidents, direktang humarap at bumangga sa iyong natal symbols, ang effect nun is literal na emotional earthquake. Tinamaan at binaril nito ang axis ng aking astro house at pagkatao nung araw na yon, nung May 19. Kaya naman nung nalaman ko yung balita, para akong ginuwatan, para akong pinagsakluban ng langit at lupa. At kung mapapansin nyo, bakante ang labas ng aking 6th house dahil walang kahit isang transit planet na nagbabantay na siyang nagpaliwanag sa literal na kawalan ng tao sa bahay nung araw na yon para sana sumaklolo kay baby Machito ko. At itong 6th house na din na ito, that moment ay nag-iwan ng isang napakalaking bakanting espasyo sa routine ko araw-araw. Pero alam nyo ba kung ano ang mas lalong sumagot sa pinakamalaking tanong ko, kung bakit parang nawalan kami ng common sense at kung bakit doon siya naiwan o naitali? Noong gabi ng May 19, pagkatapos namin siyang ilibing, pumasok ako sa bahay na durog na durog. Mga past 7 p.m. na noon, habang iyak pa rin ako ng iyak at hindi matapos-tapos ang pag-agos ng aking mga luha, binuksan at nireview ko yung CCTV footage para malaman ko kung anong eksaktong oras ba tuluyang nawala ang baby Machito ko. By the way, yung CCTV kasi hindi direktang nakatutok sa kanila. Sa labas, sa bakuran naka-view. So magbabase lang talaga ako sa audio. So sa gitna ng paghagulgul ko habang nakatingin sa footage, may isang tagpong sumampal sa puso ko ng halo-halong emosyon dahil nakita ko sa video na bago kami umalis ng bahay, naligo pala sa ulan si baby Machito kasama ni Daddad at Ate Gandalendra. Sa 4 naming mga baby fur angel, siya lang ang lumabas, tumalon at nagtampisaw sa bawat patak ng tubig mula sa langit. Habang ang buong akala ko noon ay si Daddad at Ate Gandalendra lang ang nasa ulanan. Hindi ko akalain na iyon na pala ang una at huling ligo mo sa ulan, baby Machito ko. Hindi talaga mawala-wala sa aking isipan ang katanungan kung bakit naman naisipang itali na Daddad si baby Machito. Pagkatapos nilang maligo, dun mismo sa ika-5 baitang na hagdan. Take note, sa ika-5 baitang. Pwede naman sana dun sa dati at nakasanayan niyang pinagtatalian. O kaya naman ay sa pinakamababang baitang lang sana para naging ligtas siya. At ang mas nagpapabigat pa sa puso ko, bago pa kami umalis, nagpaalam pa ako sa kanila at nagsabi ng see you later. At malinaw kong naalala na gusto ko na talaga siyang ilipat ng tali o sabihan man lang si Daddad na ibaba o ilipat siya
Kaso sadyang hindi ko rin alam kung bakit hindi ito nangyari at kung bakit parang naparalisa yung dila ko at kilos nung oras na yon. Ang karanasang ito ay tinatawag na frozen intuition o ang pagkaparalisa ng ating pagkilos dahil sa tindi ng planetary transits na namamahala nung mga panahon na yon, nung mga sandaling yon, nung mga oras na yon. Dito natin makikita base sa chart ng husband ko na mas lalong nagpakita ng tumpak na patunay ang mga bituin. Kung titingnan nyo ang itaas na bahagi ng chart ng aking husband, particularly on the 9th house na siyang house of perspective, choices, judgment at high-level decisions, makikita niya sa outer wheel ang dalawang planetang magkadikit. Ito ang transit Mercury, ang planeta ng logic at mind, 5 degrees, at ang transit Uranus, ang planeta ng mga glitches at unexpected blindness, sa 1 degree ng Taurus. Ang pambihirang conjunction o pagdidikit na ito ang the 9th house ang nagdala ng isang literal na cosmic short circuit. Ito ang dahilan kung bakit ang normal na pag-iingat o common sense ay pansamantalang nabulag ng mga sandaling iyon na nagdala ng isang matinding oversight o pagkakamali sa pagpapasya kung saan siya naiwan. Dahil Virgo din ang core energy ng husband ko on the first house, magkadugtong ang puso nila ni baby Machito ko. At sa parehong sandali, binalot din ng matinding fog o kalituhan ang aking sariling isip. Kahit na pumasok sa utak ko ang kagustuhang ilipat si baby ko o sabihan si Daddad, hinarangan ng universe ang pagsasakatuparan nito bago ako makapagsabi ng aking huling see you later kay baby Machito ko. Hinarangan ni Pluto ang aming normal na pag-iisip upang hindi mapigilan ang nakatakda ng oras ni baby Machito ko. Kaya kung titingnan nyo ang kanyang 12th house ng hidden emotions at isolation, doon nakatira ang natal moon at Venus sa Cancer ni Daddad. Nung araw ng aksidente, ang transit moon at Venus ay bumalik sa pwestong ito on the 12th house. Kaya naman pinili ni Daddad na kimkimi ng iyak, manahimik at maging matatag para sa akin kahit nadurog din ang puso niya bilang ama ni baby Machito Macchiato ko. Para kaming binalot ng dilim at ng isang malupit na cosmic trap sa sarili naming astro house. Pero sa kabila ng lahat ng banggaang ito ng mga planeta, may isang napakagandang plot twist na naganap sa mismong sandali ng kanyang paglisan. Isang mahiwagang yakap ng universe na nag-iwan ng walang kapantay na kapayapaan sa akin, sa amin, na ngayong nakita ko iyon. Abangan po ninyo sa part 3 kung paano sinalo ng isang napakalambot at napakapayapang alignment ng mga bituin ang kaluluwa ng baby Machito ko upang ipahatid sa amin na hindi siya natakot, hindi siya nag-iisa at ligtas na siya ngayon sa kabilang buhay. Stay tuned guys, abangan ang huling bahagi ng ating kwento.